dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oo, meron tong binenggang abogado. Pasok! Gaan nanliligaw sa taon Ayan. na yan. Unang-una, sino bang gumawa? Ng- Hindi ba mga kaalyado nyo ang gumawa ng fake? Correct. Ito pa. Attorney Claire, ha? Pasok. Reporter ay mas magandang doktor na ang magsabi. Ito, mga kababayan, ha? Pakinggan nyo maigi to, ha? Pakinggan nyo. Manunubig lang ako. Pakinggan nyo para makuha ninyo. Hindi ako muna ako magbibigay ng reaction, ha? Pasok! Sabi kasi ng isang reporter ay mas magandang doktor na ang magsabi kung anong kalagayan ng Pangulo. At ang sabi ko ay katawan naman ito ng Pangulo. Pero kasi mukhang kinat niya yung kanyang statement. Hindi niya nakita siguro yung kabuuan ng briefing na yon. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening. Dito na tayo, mga kababayan ko. Abay, hindi pa rin natatanggal tong issue na to. Ito namang mga kababayan ko, ito namang mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos, abay, atat na mamatay na yata, kundi ba naman mga gunggong, mga kababayan ko, pati si Attorney Claire Castro, dinadamay nila. Ayan, maliwanag dito. Pagkapakinggan nyo maigi itong sagot na to, na sinasabi nila na si Attorney Claire Castro daw, sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos lang daw ang makakapagbigay. Hindi yata nila nakipapakinggan to. Lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Yan. Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo. At yan! Kita nyo! Ayan, sinabi na ni Attorney Claire Castro, hindi tayo makakapagbigay. Ng kung ano, maliban sa doktor at kay Pangulong Bongbong. Ayan, linaw-linaw na sinasabi ni Attorney Claire. Pero pinipilit nila. Pinipilit nila na palabasin na sinabi ni Attorney Claire Castro na si Pangulong Bongbong na ang bahala, gano'n. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin, no? Sige, buuin natin. Pasok! hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening. Nakaramdam po siya ng konting sakit. At yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Kita nyo, mga kababayan ko. Dito tayo sa banat at benga ni Attorney Claire Castro. Pasok! Tagaan nanliligaw sa taong bayan. Unang-una, sino bang gumawa? Hindi ba mga kaalyado nyo? Sila ang gumawa ng mga fake na dokumento. Sila ang nililigaw nila yung tao. Hindi katulad nung sinasabi nitong abogado na to. Tama nga ba si Clear Cut? Tingnan nyo, mga kababayan ko. DDS daw to. Panoorin natin yung sinasabi. Kaso na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon. Unang-una pa lang, banat mo, attorney, mali ka na. Minsan, kailangan natin na buuin ang kwento bago tayo magbigay ng reaksyon para hindi ka naliligaw, tanga. Kasi magiging mukha kang tanga sa paningin ng mga Pilipino kapag ka ikaw nagbibigay ng reaksyon na hindi mo nakukuha yung buong kwento. Di ba? Unang-unang banat pa lang nito, mga kababayan, mali na. Ibig sabihin, ang kwento mula umpisa hanggang dulo, maling-mali na. Ayan, mahahaba itong kwentuhan na ito. Mahahaba, mga kababayan ko. Pero, ito pa lang, unang-una pa lang, mali na. Paano na? magiging mukha kang tanga. Ganon, ha?
Mamaya, mabuhos ko sa iyo yung visit ko sa mga congressman na magnanakaw eh. Tama nga ba si Claire Castro na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon? Kita nyo, mali ka na kaagad. Sinabi na nga, ang may karapatan lang yung doktor at si Pangulong Bongbong na may katawan. Hindi niya sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos lang. Palalabasin dito, dahil nga itong mga ito ay mga aral sa mga batas, mga kababayan ko, syempre gagamitin niya yung mga linyahan na RA. Diba? Ngayon, ito na mga kababayan ko. Pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Dito nga, unang-una, sabi ko nga sa inyo, mali na. Tinutulig sa yung pagkakasabi daw ni Atty. Claire Castro na ang Pangulo lang daw ang makakapagbigay. Mali po! Si Atty. Claire Castro mismo nagsabi, ang doktor at si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may karapatan na magsabi. O, kita nyo? Eto. Panoorin natin. Atty. Claire, benggahin mo na! Gaan nanliligaw sa taong bayan. Unang-una, sino bang gumawa? Hindi ba mga kaalyado nyo ang gumawa ng fake na medical report? Para ipakitang malala ang Pangulo? So, sino ba talaga ang nanliligaw? Abogado pa man din to. Ito dapat yung mga nache-check namomonitor ng Supreme Court. Hindi ba? Gagawa ng fake news para satisfy nila yung kanilang mga kaalyado. Pero nambubulag na ng katotohanan. Correct. Mga ka-clear. Okay? So definitely, hindi natin pag-uusapan yung written declaration na kanyang binabanggit dahil wala naman doon sa kondisyon ng Pangulo na sasabing he is unable to discharge the powers and duties of his office. Correct. Nakakapag-report pa nga Kaya nga! Putik na yan, mas magaling pa kayo sa may katawan at sa doktor. Diba? Nakakapag-meeting. So, ano tong sasabihin ni na lawyer na DDS? Nililigaw yung mga tao. Gagawa ng kwento na hindi daw niya alam kung na-anesthesiahan. Kasi ayon daw sa batas, kapag ka na-anesthesiahan ka, dapat may halili na yung vice-presidente nila. Kita nyo? Di ba, mga kababayan? Tuloy. Ito pa, mga ka-clear. Punta tayo sa Section 12. Yan. Section 12, this is article, para hindi kayo maligaw. Oo nga. 7. Executive yan na. Department. Kanina binanggit niya, Section 11. Pero hindi niya binanggit ang Section 12. Oo nga, bakit di mo binanggit? Dito kami kay Atty. Claire Castro. Sigurado, ang panalo. Ang sinasabi niya lang dito, unable to discharge the powers and duties of his office. Wala dyan sa sitwasyon na yan. Wala. Si Pangulo Marcos Jr. Wala sa sitwasyon na ganyan. Ang ginawa nila, Atty. Claire, gumawa ng kwento para itanim sa mga isip ng mga bobo tanga ng mga sumusunod at nanonood sa kanila. Diba? Wala ang ganon. Gagawa kayo ng kwento, gagawa kayo ng senaryo, gagawa kayo ng haka-haka. Tapos sasabihin nyo sa mga manonood ninyo na paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung mali? So, hindi to applicable. So, dito tayo sa Section 12. Ito yung binanggit ko. Nung nagtanong yung reporter na yun. Sabi ko, hindi kailangan na medical bulletin dahil walang serious illness na Correct. Bakit? Seryoso ba yung sakit ni Pangulo? Para sakit lang ng tiyan at pahinga? Putik na yan. Si Pangulo, umaamin yun kung ano sakit niya. Yung mga Duterte, yung mga Duterte, sige nga, mga kababayan ko, di ba? Kahit walang sakit, ginagawa nila ng sakit. Kahit matino, kahit may kakayanan na tumayo sa Korte Sidigong, sasabihin nila, may sira ang ulo. Kita nyo ho, mga kababayan ko, ang kaibahan.
ang Pangulo umaamin at sinasabi niya kung ano yung kanyang totoong kalagayan. Ang mga Duterte, gumagawa sila ng senaryo, mapagtakpan at matakasan lang yung kanilang obligasyon sa korte tulad ni Digonyo. Anong sabi nila? Hindi na kaya na tumayo bilang testigo si Digong sa korte sa ICC sa kadahilanan na ang tatay nila ay hindi na makakilala. Di ba? Yan yung sinasabi nila. Oh, yan ang kaibahan. Tapos mga kababayan, meron mga paiyak-iyak yung mga hayop na yan. Ayan o. Buti na lang sinend ni Jojo Chavez sa akin ito. Oh, ano sabi? Oh, anak ng dating Pangulong Duterte na naging asawa. Oh, yung nanay nito na si Hanilet. Oh, na si Kitty Duterte umiyak nang lumabas sa ICC dahil hindi na umano nakakakilala ang kanilang ama. Kita nyo mga kababayan ko? Ganyan nila kayo niloloko. Tapos ang Pangulo na umaamin sa kanyang totoong kalagayan, yun yung binibira nyo, mga bobo kayo. Diba? Ayan o, paiyak-iyak pa to. Tapos kapag nandito sa Pilipinas, party dito, party doon. Di ba? Kengkengan dito, kengkengan doon. Aryudan dito, aryudan doon. Di ba? Maggantil dito, gantil doon. Kita nyo? Walwal dito, walwal doon. Pero kapag ka nando doon, tignan nyo, puro drama. Diba? Ayoko naman sabihin na bengbangan dito, bengbangan doon. Boss Mike, normal lang naman yung kapag ka may jowa, nagbebengbangan. Sa bagay. Sa bagay, sabi ni Anino. Nawa nyo. Yan, mga kababayan ko. Sana pagkaisipin nyo maigi mga bagay na yan. Na hindi nila, pasok. Nag-i-inform kami sa publiko kung ano ang estado ng kondisyon ng Pangulo. Diba? So, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Wala pa nga serious illness eh. In-inform na namin eh. Wala pang serious illness ang Pangulo. Wala pang malalang sakit ang Pangulo. Ini-inform na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Di ba? Kung ano yung naging condition niya, so wala ditong paglilihim. So ano sinasabi ni attorney na abogadong DDS? Abogadong bobo tanga. Di ba? Gagawa ng senaryo, wag niyong dadaanin sa malumanay na salita. Yung mga pagpapaliwanag niyo kung yun pambobola. Sabi ni Pachochay, kukonti pa lang daw yung nagla-likes. Paano? Puro mga DDS yung mga nandito. Kaya mo na! Eto na. Na kailangan every now and then may medical bulletin na ipapalabas. May serious illness ba? Diba wala? Yan, walang seryosong malalang sakit ang Pangulo. Ang gumagawa niyan ay ang mga DDS katulad nung abogado. Diba? Mga kababayan, tulad nito. Yan, no? Tingnan nyo. Katawan naman daw niya ito. Kita nyo mga kababayan, dito tayo sa dulo. Tingnan nyo. Chip is down. Kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. Anesthesia. Amerika, no? Nung pong nabaril si Ronald Reagan. Mayroon pa siyang kwento. May kinote pa siyang pangyayari sa Amerika. Siya po ay nag-undergo ng surgery. Wherein he was placed under general anesthesia. Ayan, kikwento na mga kababayan para maging lihitimo at maging legit yung binabalita nito. Tuloy. The moment na sinaksakan ng general anesthesia si Ronald Reagan and he was declared as out, out of tulog na siya.
Oh. automatic So anong kinalaman ni Pangulo dyan? Kasi yung kwento nyo, ginagawa nyo ng malalayong sakit ni Pangulo eh. Hindi nga ganyan. Oh. actually, George Bush Jr., Sr. then, the Vice President, was sworn into office to act temporarily as the President. Ang purpose po niyan ay hindi nagkakaroon ng break in the chain of command because in the United States, the President is the one in control of the entire military. If the chief of the commander-in-chief is down, kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. In this case, hindi nila magawa yan. Kita mo, ayan ka napapasok ka na sa hindi nila magawa yan. Eh, hindi nga ganun yung sakit eh. Si attorney naman, mas magaling ka pa sa doktor eh. Dapat di ka na lang nag-abogado, nag-doktor ka na lang. Ang tanong ko, doktor ka ba? Abogado ka, hindi ka doktor. Tapos sasabihin mo, hindi nila magawa yan. Bakit? Natitiyak mo na ba na malala yung kondisyon ng Pangulo? Gagawa ng mga senaryo, ganyan ang style nila, yan yung sinasabi ko. Gagawa na sila ng kwento, senaryo, tapos mga kababayan, ang gagawin nila, ipapalamon nila sa mga tanga, bobo, mangmang, na mga taga-suporta nila na kayang-kaya nilang lokohin. Diba? Oh, walang anesthesia. Engot eh, no? Mga kababayan ko, engot, ano? Ayan o, ang Pangulo. Oh, ang linaw-linaw. Ayan o, kita mo, ito na o, yan o. Sana ay nasa Kita nyo, mga kababayan ko, ang Pangulo natin, sa kadahilanan na sobrang sipag, sa kadahilanan na pati pagkain ay nalalagpasan. Kasi mas inuuna yung pagtatrabaho kaysa sa paglalamyerda na katulad ni Sarah. Nakuha nyo, mga kababayan ko, tulong-tulong lahat ng mga sindikato sa gobyerno. Tulong-tulong lahat. Ang alin, mga kababayan ko? Ang mga na tigil ang negosyo sa gobyerno. Itong mga kontratista, itong mga kongresista, itong mga nandiyan sa gobyerno, lalong-lalo dyan sa DPWH, na mga natigil yung kanilang mga limpak-limpak na kinikita. Kaya ito, tahimik na gumagapang para pabagsakin si Pangulong Bongbong. our beloved Boss Mike Cervera.